Lumubog sa utang pero ang daming natutunan. Dear Utang Serye. Una sa lahat, di ko talaga alam tong platform na to, ha. May nag-send lang sa akin na friend ko. At nung nabasa ko, na-realize ko, hindi lang pala ako ang nasa ganitong sitwasyon. Nagkaroon ako ng utang na 1M plus pero hindi ko yan winaldas. Nagput up ako ng mga negosyo na akala ko madali lang. Hindi pala. Hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng nangyari. Pero isang bagay ang sigurado. Sobrang hirap ng ganitong sitwasyon. Nauwi ako sa Tapal System, uutang para pambayad ng utang. Paulit-ulit hanggang sa dumating yung punto na hindi ko na kaya. Nakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa mga pinagkakautangan ko. Na-post na rin ako sa social media kasi di na ako nakabayad. Dumating sa punto na gusto ko na lang matapos lahat. Pati buhay ko. Sa sobrang kahihiyan. Ang sakit. Kasi alam kong hindi ko ginusto to. Nagkamali ako, oo. Nawalan ako ng peace of mind. Halos mabaliw kakaisip kung paano magsisimula ulit. Sira na ang pangalan ko, wala nang magtitiwala sa akin. Lagi kong tanong sa Diyos noon, bakit ako, Lord? Di naman ako mayaman, patas naman ako lumaban. Pero bakit ako? Hanggang sa dumating yung sagot niya. At doon ko na-realize, kaya pala naranasan ko to, para matuto ako ng mas maaga. Kaya pala sa akin ito nangyari. Kasi iba-iba tayo ng laban sa buhay. Yung iba pamilya ang problema, yung iba sakit, ako naman pera. Kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang leksyon. Kaya pala, Lord. Kasi di ako nakikinig sa'yo. Pag nagdadasal ako, gusto ko agad makuha. Kaya inuutang ko para lang makamit ko agad yung pinagdasal ko. Di ako marunong maghintay sa timing mo. At ngayon, na-realize ko. Kaya pala nawala lahat. Kasi hindi pala yun ang plano mo para sa akin. Masyado kong pinangunahan ng Diyos. Pero ngayon, hinaharap ko na lahat. Lahat ng atraso kinausap ko. Tinanggap ko ang mali ko. Di ako lumaban kasi alam kong ako ang may kasalanan. Ngayon may mga utang pa rin akong binabayaran. Pero konti na lang. Yung iba capital na lang. Yung mga online utang, kinausap ko rin isa-isa para makapagbayad kahit paunti-unti. Malaki rin ang pasasalamat ko sa mga tumulong. Kahit hindi pera, kahit maliit na tulong lang sa gastusin. Before, nakatira kami sa inuupahang bahay. Now, nakikitira muna. Para yung rent, mapambayad sa utang. Before, 1K lang, ubos na sa pagkain sa isang araw. Now, kahit 50 pinag-iisipan muna kung worth it. Before, ayokong walang pera sa kamay. Now, ayoko nang humawak ng pera. Trauma na. Ang laki ng pinagbago namin ng boyfriend ko. Sobrang natuto kami. Sabi nga niya, matatapos din to mahal minsan sa pinakamahirap na paraan mo matututunan ang mga aral sa buhay. Ngayon, hati na kami ng responsibilidad. Siya, humaharap sa mga pinagkakautangan, nakikipag-usap, humihingi ng palugit, nagmamanage ng income. Ako, focus sa salon business, marketing, at sa work ko sa Manila para may dagdag pambayad sa kapital na utang. Tulungan lang talaga, bes. At araw-araw grateful kami sa kung anong meron kami ngayon. Pinagtiatsagaan muna kasi kung para sa'yo, darating din yan sa tamang oras. Huwag ipilit, huwag maging greedy. At higit sa lahat, trust God's plan. Huwag mo siyang pangunahan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lahat ng nangyari sa amin, consequence lang ng mga maling desisyon noon kasi hindi kami nakontento. Kaya sa mga tulad kong lumubog sa utang walang maliit o malaking utang, ang mahalaga, bumalik ka sa focus, ipagdasal mo, at harapin mo. Ang hiya, lilipas yan. Ang pangalan, makakabawi pa. Ang importante, hindi ka tumakbo sa obligasyon mo. Nagkataon lang na pera ang problema natin, bes. Pero habang buhay ka, may pag-asa pa. Kaya pa yang ayusin. Laban lang.